Mukhang ganito rin po ang gustong ipabatid sa atin na si former Senator Antonio Trillanes na di bali na isa na namang Marcos ang mailuklok sa 2028 or kaalyado ng mga Marcos ang mailuklok sa 2028, wag lang ang sino man sa mga Duterte or kaalyado ng mga Duterte. Kaya etong si former Senator Trillanes nananawagan na po ng unity kay Marcos Jr. Makipag-unite na lahat. Ito naman ay hindi para i-flatter ang kampo ni Sara Duterte na kuno ay napakalakas nila para nga mag-unite. Ang sinasabi ni Trillanes na Marcos-based na mga botante, yung middle force at yung isa pa, yung sinasabi niya na bigger part, yung non-aligned forces, the people who are busy living life at hindi masyadong tila ba apolitical na matatawag, hindi masyadong inclined. Kung sila man ay maka-Marcos, kakamping, DDS, mas marami daw yon. At kailangan magsanib puwersa ang mga grupong ito para talunin si Sara Duterte. Pero yun nga, yan naman ay katotohanan lang na sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes dahil siguro nakikita niya na may yung tinatawag na Duterte Block, yung mga Duterte-based na mga botante ay naandyan pa nga rin. Pero, ang totoo niyan, merong una na ring pahayag si former Senator Antonio Trillanes na sa dinami-dami ng pinagdadaanan ngayon ng mga Duterte, hindi ito nakakatulong para lalong ma-maintain nila yung kanilang base, yung kanilang block. Siguradong unti-unti ay nababawasan yung grupo ng mga ito, lalo na po yung mga OFW na sandalan dati pa ng mga Duterte. Kaya nga mukhang ang rason kaya si Pulong ay magbabiyahe ay para nga tignang mabuti kung naandyan pa yung kanilang mga nauuto ng mga OFW. Kung sakaling magsanib puwersa, mas madali. Yung term siguro na gustong ipahiwatig or ipabatid sa atin ni former Senator Antonio Trillanes ay mas madali, mas makakasigurado. Pero malay natin kung kaya pa ba ng isang Sara Duterte. Malay nga natin, totoo ba na aabot pa ang isang Sara Duterte sa 2028? Baka hindi na.